presyo ng ilang tindang gulay ni Leticia sa Commonwealth Market. Ang dating 60 pesos na kada kilo ng talong, 120 pesos na. Tumaas rin ang presyo ng sayote at carrots. Bakit daw po? Kasi nabaha, yung talong, yung mga puno na pagka bumabaha namamatay daw, kaya konti lang ang supply na dumarating. Kaya si Aling Vini, nabitin ang budget pang tinola. Sayote lang ang nabili, kaya didiskarte na lang para makalibre ng malunggay sa kapitbahay. Kunwari, pabili na ng malunggay, mga halagang 10 piso. Sige na, libre na. O, kasi kapitbahay lang. Sumirit din ang presyo ng itlog. Mula 120 pesos na benta ni Mar sa bawat tray ng pinakamaliit na itlog, ngayon lumobo na sa 200 pesos. Kaya ang isang pirasong itlog na 4 pesos noon, higit 6 pesos na ngayon. Parang kada deliver tumataas. Supply, pinukulang siguro kasi halos unti-unti na lang dumarating. Para-paraan na lang, sabi ni Baby. Pag kulang ang budget namin, ikaw, tipid-tipid. Dati kong 2 tray, di ngayon isang tray, pinagkakasya hanggang 1 linggong budget. Ayon sa Department of Agriculture, natural na tumataas ang presyo ng itlog tuwing pasukan kung kailan mataas ang demand. This week nag-start ang pasukan. And then yung si Karina, bagamat walang naapektuhan ng mga layers or poultry farms, may ilang warehouses ng itlog na nabaha. So, yun yung reason bakit may mga slight increases sa presyo ng itlog. But not because of the AI. 3 farm sa Tarlac ang pinaghihinalaang may kaso ng avian influenza o bird flu. Nagsagawa na ng confirmatory test para matukoy ang sakit na tumama sa farm. Sakaling magpositibo sa bird flu, agad na magsasagawa ng kaling. Mahigpit na monitoring ang ginagawa sa mga katabing lugar at walang dapat ikabahala sa supply. Just wait for the result ng BAI. Ang AI, madaling sugpuin kumpara sa ASF. Dahil ang AI, kailangan mo lamang ikal lahat yung mga manok, papahingahin mo yung farm, then after 6 months, pwede ka na mauli maglagay ng manok. Sa pinakabagong datos ng Agriculture Department, pumalo na sa 1.21 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura, dulot ng habagat at superbagyong Karina. Higit 88 million pesos ang nasirang high-value crops o gulay. Ang naapektuhan dyan, part ng Cordillera, part na Mimaropa. We're happy na hindi masyadong naapektuhan yung Calabarzon. Kasi Positibo ang DA na magbabalik normal din ang presyo ng gulay, ngayong nagiging normal na rin ang biyahe at operasyon sa mga bagsakan. Kalezal Pardilia para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.